Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mabilis na pag-akyat ni XRP at ang babala ng mga eksperto na marami ang maiiwan ng hindi man lang namamalayan. Ayon po sa isang kilalang XRP commentator na si Ginoong Vandel Algera mula po sa Black Swan Capitalist, maraming tao lalo na sa Amerika ang hindi handa sa susunod na malaking wave ng crypto adoption. At bakit daw? Kasi habang si XRP ay paakyat ng paakyat, mas kaunti na lang ang kayang bumili ng malaking halaga nito. Ang dating abot kamay, baka sa mga susunod na taon ay maging pangarap na lamang. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating source sa balitang ito ay ang The Crypto Basic. Ngayon ay balikan muna natin ang kasaysayan nitong si XRP. Noong taong 2017, si XRP ay wala pang 1 sentimo ang kanyang halaga. Nasa 20 digits 55 lamang po siya. Yan, ibig sabihin ay kung meron kang 280,000 pesos o $5,000 noon, makakabili ka ng halos 909,090 yan na XRP. Pero ngayon, ang presyo po ni XRP ay nasa $2.35 na. Kung hindi mo yon ibinenta at hinawakan mo lang, ang $5,000 na investment mo ay magiging higit $2.14 million na o mahigit 120 million pesos. Ayan. Pero kung ngayon mo pa lang siya bibilhin, ang $5,000 mo ay makakabili na lamang ng 2,127 na XRP. Malayo po sa dating halos 1 milyon na tokens, di po ba? At dito pumapasok ang punto ng mga eksperto. Marami ang naiiwan sa biyahe habang sa XRP ay tuloy-tuloy ang takbo. Ngayon ay bakit naman po sinasabi ng mga eksperto na maiiwan ang karamihan? Ayon po kay Ginoong Vandel Algera, mahigit 50% ng mga Amerikano ay may ipon na mas mababa sa $5,000. Kaya kahit gusto nilang makisabay, wala po silang sapat na kapital para bumili ng makabuluhang halaga ng XRP. Hindi lang pera ang hadlang, pati ang psychological barrier o yung kaisipan na late na ako, wag na lang. Ay yan po yung nagiging dahilan kung bakit hindi na nakakahabol ang marami. At habang patuloy po ang pagtaas ng presyo ng XRP, unti-unti nang nagiging imposible para sa karaniwang tao na makabili ng kahit 1,000 na XRP. Ayon nga kay Ginoong Eduardo Farina, founder naman po ng Alpha Lions Academy, darating ang panahon na ang pagkakaroon ng 1,000 na XRP ay isang luxury na lamang o pribilehiyo ng iilan. Para bigyan kayo ng ideya, sa kasalukuyan ay may 6.4 million XRP wallets sa buong mundo. At sa dami na yan, higit 5.2 million wallets ang may lamang mas mababa sa 500 na XRP. Ibig sabihin, ang pag-aaring higit 1,000 XRP ay isang napakabihirang bagay ngayon. Ngayon is paano po nila tinitingnan ang volatility ng XRP? Siyempre, marami pa rin ang nagdududa dahil sa tinatawag na volatility o pabago-bagong presyo ng XRP. Pero sabi po ni Ginoong Algera, ito raw ay isang distraction lang. Ang pananaw niya ay medyo kakaiba. Ang volatility raw ay oportunidad at hindi panganib. Kumbaga sa negosyo, hindi mo makukuha ang malaking gain or tubo kung hindi ka marunong tumaya at maghintay. Ang mga investor na kayang magtiwala kahit sa gitna ng takot, sila ang kadalasang umaani ng malaking kita. Ngayon is ano naman po ang papel ng XRP sa hinaharap? Malaki po ang potensyal ni XRP pagdating sa cross-border payments o padala ng pera mula bansa patungo sa ibang bansa. Kaya maraming institution ang interesado sa paggamit nito bilang pangunahing technology sa remittance. Kapag na-adapt na ito ng mga bangko at mga remittance companies, tiyak na lalakas palalo si XRP. At kapag dumating na ang panahong yan,
mas magiging mahirap palalo para sa karaniwang tao na makabili ng kahit kaunting bahagi ng XRP. Ang ganitong senaryo ang tinatawag ng ilan bilang isang once in a lifetime opportunity na baka palampasin ng marami. At pagkatapos ng lahat, pag tapos na po ang lahat, saka lang nila marirealize na na-price out na sila. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan. Sa dami po ng mga OFWs at mga pamilya dito sa Pilipinas na umaasa sa padala, malaking bagay kung magiging mainstream na ang mga crypto tulad ni XRP. Mas mabilis, mas mura at mas efficient ang padala kung si XRP ang gagamitin ng mga bangko. Pero sa kabilang banda, kung hindi tayo kikilos ngayon, kung hihintayin pa nating sigurado bago tayo pumasok, baka dumating po ang araw na wala na tayong maabutan. Katulad po sa Amerika, marami rin sa atin ang kulang ang ipon o ayaw sumubok dahil natatakot sa volatility. Pero baka yun na mismo ang humadlang sa atin para umasenso. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, hindi ito simpleng hype lamang. Si XRP ay matagal nang nandito at maraming beses nang napatunayan ang kanyang potensyal. Oo, hindi ito sigurado. Lahat ng investment ay may risk. Pero kung susuriin mo ang direksyon ng mundo ng crypto ngayon, malinaw na utility at adoption ang hinahanap ng malalaking kumpanya. At si XRP, nasa unahan po siya ng ganitong aspeto. Ang kailangan natin ay kaalaman, disiplina at timing. Hindi mo kailangang bumili ng milyong-milyong XRP. Pero kung alam mo kung anong parte ng portfolio mo ang pwede mong i-dedicate sa potensyal ng XRP, maaring ito na ang isa sa mga pinakamatalinong hakbang na pwede mong gawin. Ang malaga ay huwag mong palampasin ang oportunidad nang hindi mo man lang naiintindihan kung ano ang meron. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.